morning. Okay, let's pray. Lord, thank you, God, for this beautiful day, a new breath of life, a new strength, Lord, that you have given us. Thank you for sustaining us day by day, that we could be able to come to worship and magnify you. Lord, bless your people. Bless your word that we are about to hear this morning. And Father, we pray for even our brethren who are coming. Father, we pray for your direction, your protection be upon each one of them. And Lord, continue to speak to us and give us your message. For we know that your word will give us strength. It will give a direction in our lives, especially salvation. Father, thank you. We cannot thank you for all the things that you have done and the things that you are doing in the life of each and everyone. Bless your word that we are about to hear. Bless each and everyone's heart. And help us, Lord, to be receptive, O God. Yes. And help us to act on it, what we are hearing, O Lord. Father, thank you. Bless your people, even those who are joining us online. In Jesus' name, amen. Okay, so good morning, everyone. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Hallelujah. I know that most of your kasama went for evangelism. So we thank the Lord at nandito pa rin ang bawat isa sa atin. Amen? So let's continue to be busy for the work of God, especially during your day off. From Sunday to Friday ninyo, busy kayo sa trabaho ng amo ninyo. Amen? Alam natin yan. But it's good also to be busy and have time to worship God. Dahil wala pong may hawak sa buhay natin, wala pong ibang nagsusustain sa atin para magawa natin ang trabaho natin, kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon dahil everyday nagigising tayo. Alam niyo, favorite ko yung verse na yung Psalm chapter 3 verse 5. Yan. Maganda nga i-memorize ninyo ito. Maganda i-memorize ninyo ito. Sabi niya, I lay down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Ayan. Diyan ba? Bakit wala? Antayin natin. Ayan. Hindi First John. Psalm. Yan. Tingnan ninyo. Bakit nagkaganon? Kargaan nyo siguro napapagod din yan. Kaya kailangan din na alam ninyo ang mga gadget natin. Mga gadget natin, everyday yan. Hindi lang everyday. Kung minsan pa, everyday, every night. Kagaya kagabi, nagamit ng the whole day. Okay? Nagamit ng morning sa chain natin. Tapos, nagamit na naman ng noong service natin. Tapos, nagamit na naman sa umbog ng biyag, umbog ti biyag ng gabi. Kaya umaga, hapon, gabi, nagagamit ang mga gadget natin. Kaya, praise the Lord, let's include na alagaan natin, hindi lang alagaan. Of course, let's continue to pray. That's the reason why we need to continue to pray and continue to support our online because ayan, nakakatulong din yan sa mga gadget natin. Pero medyo matagal na anong tawag doon? Yung page natin,
na demonetize. No? Kaya, let's continue to support. Hindi natin kasi maiwasan yung mga bago na mga awit na inaawit, no? Inaawit. Tapos, hindi lang yun, mga inaawit ng mga iba't ibang ministry, iba't ibang outreaches, hindi lang yung inaawit ng mga jail ministry natin. Kaya, lahat naman doon sa page natin. But let's continue to still support para maawa din at maawa si Mika at bubuksan ang daluyan ng page natin. Hallelujah! Praise the Lord. Ayan! I lie down and I sleep. Sabi niya, I wake again because the Lord sustains me. Tingnan ninyo. Kaya kung hindi tayo sinusustain ng Panginoon, wala. Hindi tayo makakabangon. Di ba? Hindi tayo makakabangon. O hindi tayo makakabangon, ibig sabihin, masakit. Or hindi makabangon, ibig sabihin, patay. Di ba? Ganun lang naman yun. But we thank the Lord because the Lord sustains us day by day, moment by moment, that we could be able to work and we could be able to serve Him. Amen? Kaya malaking pasasalamat every time na babangon tayo, every time na lumipas ang araw, dapat magpasalamat sa Panginoon because He is the source of our sustenance. Amen? Kaya, okay, handa na ba kayo? Amen. Handang-handa. Hallelujah. So, ang papag-aralan natin ngayon is, ayan po, pina-flash kanina. Ang unang verse natin is ito. The title of our learning this morning is Spiritual and physical. Kargaan nyo ngayon, tanganan nyo data. Kapuhan na mamubuyot. Okay. Ipuskul mo. Kapuhan ngayon na mabuyot data. Gusto may pagkuhan niya. Okay. Spiritual and physical discipline. Oh. Spiritual and physical, kaya dalawa ito. Kailangan may disiplina sa physical, kailangan may disiplina sa spiritual. Kaya doon sa 3 John chapter 1 verse 2, sabi niya, dear friend. Dear, sabi niya. Alam niyo kung may dear, may pagmamahal. Ayan. I hope all is well with you and that you are as healthy in the body as you are strong in spirit. Kaya spiritual and physical. Physical and spiritual. Dear friends, sabi niya, I hope all is well with you. Mga kaibigan, I hope all is well with you. That you are healthy. Yan. Sana healthy kayo, hindi lang mataba. Ang akala natin dahil mataba, hindi. Hindi. Yeah. And that you are healthy in the body as you are strong in spirit. In other version, ayan. Okay. So, ang tinutukoy nito, kailangan sana healthy tayo ng physical, healthy din tayo ng spiritual. Yan. Hindi maganda yung ang taba-taba mo sa physical. Yan. Masakit naman sa spiritual. Ano ba yan? Okay, kaya kailangan na healthy ka sa physical, healthy ka din sa spiritual. Amen. Alam niyo kasi, automatic yan. Kung hindi ka healthy sa physical,
physical, anong mangyayari? Maapektuhan ang paglilingkod. Maapektuhan ang paglilingkod. Kaya, tuloy ang mangyayari, kung may sakit ka sa physical, papayat ka din sa spiritual. Kaya, dear friend, yan po ang desire ni Paul. Kaya sabi niya, I hope all is well with you, and that you are as healthy in the body as you are strong in spirit. Kung healthy ka sa physical, dapat healthy ka din sa spiritual. Vice versa yan. Okay. Why is it that physical discipline ay naituturo? Because you know that we are accountable to our bodies. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit. Yan. Bakit kailangan maging physical discipline ay naituturo sa bawat isa sa atin? Dahil accountable tayo dito sa physical natin. Accountable din tayo dahil this is the temple of God. Okay. And 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi niya, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? O, tingnan ninyo, templo pala tayo ng Holy Spirit. At ang Panginoon, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin at ibinigay niya ng Diyos sa atin. At sabi niya, you do not belong to yourself, for God bought you with a high price. Yan. Hindi sa iyo ang iyong sarili, dahil binayaran ka ng high price. Yan. Mataas na presyo. So you must honor God with your body. Kaya kailangan na yung katawan na ito ay nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat kay Lord. Yung Holy Spirit nasa sa atin. Yeah? Nasa sa atin. At sabi ng Panginoon, hanyo nga bagi, dahil nga bagiyo. Na. Tabinayaran na kayo, tinangina. Nabayaran kayo ng high price. So, anong gagawin ninyo? Gagamitin ninyo itong katawan na ito na honor God para papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Okay. So, how about 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25. Okay. Yung sabi doon, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win the prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Tayo ay naikumpara sa isang atleta. Okay? Isang atleta. Alam niyo ang mga atlet, talagang disiplinado sila. Alam niyo ang unang pinidisiplina nila, ang sarili nila. Lalong-lalo na sa pagkain. Lalong-lalo na sa pagkain. Ganon din. Alam niyo, minomonitor ko. Every day, minomonitor ko yung blood pressure, minomonitor ko ang blood sugar. Alam niyo mga kaibigan,
nakikita ko, the source talaga na tumaas ang sugar, ang high blood, at kung ano-ano dyan, pagkain. Kaya kailangan disiplina kahit sa pagkain. Alalahanin ninyo, hindi lahat ng mataba ay healthy. Yeah? Hindi lahat ng mga payat din ay healthy. Yeah? Hindi. Tayo ay atleta ng Panginoon. Kailangan ang disiplina. Kailangan ang disiplina. Dahil, sabi ko nga, sa disiplina sa pagkain. Ganon din. Hindi lang sa disiplina sa pagkain. Sa lahat ng area ng buhay natin, kailangan madisiplinahan. Kahit sa cellphone, kailangan madisiplina sa cellphone. Papatayin ka ng cellphone mo kung wala kang disiplina. Bakit? Idadivert ka ng cellphone mo. Mapupuyat ka. Hanggat mag-insomnia ka. Ano ang resulta? Magkasakit ka. Kung hindi ka magamot, mamamatay ka. We need to be careful. Even cell phones, alam niyo, ang cellphone ngayon, talagang kung gagamitin mo ng maganda, it will benefit you. But if you will not discipline yourself, it will kill you, I tell you. It will kill you. Not only physical, even spiritual. Because everything is there. Everything is there. It can divert you. It can pull you down sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mapuyat ang kalagarugan. Ano hanyapay? Maawanan bitchay ganang ipanagserbi ti ako. You know why? Because that is the instrument, okay, of the enemy kung walang disiplina. Kaya disiplina ang kailangan. Disiplina ang kailangan para uunlad ang bayan. Unalan ka ba, di ba? Ganun din, disiplina ang kailangan para uunlad ang buhay. Physically, spiritually. Example, sa pagkain. Kahit marami dyan. Basta sabihin mo, tama na. Sobra na. Ihinto na. Kasi siya, hindi dahil nandoon, no? Ay, hindi. Alam niyo dito sa Hong Kong, dito sa church natin, kung walang disiplina sa tiyan, wala talaga. Okay lang sa niyo, okay sa inyo dahil paminsan-minsan lang kayo. Pero kahit paminsan-minsan kayo, naiipon din yan. Kaya kailangan din ang disiplina. Yeah? Dito everyday. Everyday, hindi na-food ang mga dyan, ang table. Yeah? Everyday yan may dumarating na mga iba't-ibang pagkain. Kasi everyday ang service. Everyday nagbabaon ng mga kapatid. Yeah? Kung hindi mo disiplinahan talaga ang sarili mo, wala makagbalin ka kasla drum. Nung kita nyo, at i-disiplina mo, isuray mo kaskas hantayo magiging labyana. Hindi labyana. Tingnan ninyo, kahit si Pastora Dominica, pumapayat na. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Pagaya ng atleta, kita nyo, hindi na atlet. Lahat ng ginagamit. Alam niyo ang mga music team natin, ang team ni Bishop noon. Noon kasi, palagi ang concert. Ganun. Yung mga team ni Bishop, walang umiinom ng malamig. Walang kumakain ng ice cream. Lahat na naninira ng katawan, binabawal niya. Ganun. Kaya nagiging successful sila na singer ng ating Panginoon. Ganun din
sa atin. And 1 Corinthians, ay nabasa na natin yan? 24-25. Ano ang 25? Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Tingnan ninyo? Yan, yung mga atleta dito sa mundo, kinagawa nila, nag-training sila, nagdidisiplina sila. Pero ang crown, nawawala yan. It will just end up here on earth. Pero yung crown para sa ating mga disiplinadong mga anak ng Diyos, sabi niya dito, you will do it to get the crown that will last forever. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? 1 Corinthians chapter, verse 27. Okay? Verse 27, sabi niya, no! Verse 27, I build my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Kaya, ganun din si Paul. Sabi niya, I build my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Siyempre naman, I make my body slave. Sabi niya, kung slave mo ang sarili mo, ibig sabihin, ikaw ang nagmamanihar. Yeah? Okay, baka nagpipreach ako, tapos pagdating ng panahon, ma-disqualified para ako sa prize. Sabi niya, ako din alangan. Alangan. Pag naglilingkod ako, ilang taon, lilingkod na ako more than 30 years. Tapos basta ma-disqualified lang ako. Ay, alam niyo, yan po ang aking ikinalulungkot sa aking mga batch na mga pastors. Dahil sa ilang taon na naglilingkod sila, ngayon na tumanda sila, saka lang sila mag-stop. Yeah? Saka lang sila mag-quit sa kanilang paglilingkod. Napakasakit na isipin. But you know, this is also one of my encouragement to myself. Wag naman, Lord. Yeah? That's why every time na darating yung parang pagod ka na, you know, lalo-lalo na pala sa edad na ito, yeah? Sa edad na ito, umiidad ka talaga. Hindi mo talaga maiwasan yung nararamdaman mo yan na parang pagod ka na. Nag-iiba na ang takbo. Nag-iiba ng, hindi yung takbo ba? Yung right turn. Nag-iiba na yung mga temperature sa buhay. Parang gano'n na lang. But we thank the Lord because we came to know God, that we trust in the promises of the Lord. Yeah? Lalo-lalo na, you know, I'm going around. Yeah? Going around. Hila-hila ko ang mga luggage ko kung saan ako pumupunta. Kung minsan ayaw ko nang mag-hand carry. Yeah? Ayaw ko nang mag-hand carry. You know why? Because if you enter to the airplane, mahirap yung ilagay mo doon sa kwan. Oo. At least yung bag ko, yung shoulder bag ko, ilagay ko na lang doon na lang sa baba. Yeah? Dahil ilang-ilang mo nga, tapos pagdating na kunin mo ulit yung luggage mo, ilang-ilang mo na naman yung kwan. And ibang-iba na talaga. Yeah? Ibang-iba na talaga. But we praise the Lord. Ito po ang challenge. Okay? You know that you are coming nearer to the kingdom of God. That's why, despite of the situation, you need to do your best and serving the Lord, knowing that everything that we are doing, hindi po ito nasasayang. Yeah? Hindi po ito nasasayang. Kaya nga itong last na biyahe namin dito sa Taiwan. Okay. Yung pastoral house natin, walang lift. Walang lift. Doon tayo sa third floor. Yeah, doon tayo sa third floor. It's good na doon si Sister Sheena na malakas.
talagang, at saka bata-bata pa siya. And hindi namin alam, nung umalis na kami, hindi namin alam, busy lang kami nag-text because we need to text Bishop, we need to text Pastora Rachel, we need to text our leaders na we are now going to the airport because wala na kaming iiwanan na namin yung cellphone, kung saan po yung nag-hotspot kami doon. Paglabas namin, wala na yung luggage namin na malalaki. Ayan pala, yan. Dinala ni Sister Sheena doon sa baba. But we keep on saying to Sister Sheena, you need also to be careful. Not because you are strong. Yan, mga kaibigan. So, we need to, itong katawan natin, alagaan din natin. 1 Corinthians chapter 27, nabasa natin yun? Okay. So, and 1 Timothy chapter 4, verse 8. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Hallelujah. Sabi niya, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Okay? Kaya, tingnan natin, yung physical training natin, good. But training for godliness is much better. Much better. So, promising benefits in this life and in the life to come. Kaya kailangan na disiplinahin, alagaan natin physically, spiritually, para po sa future din natin. Alam niyo, palaging sinasabi ng mga matatanda, ingatan ninyo ang sarili ninyo, di ba? Palaging sinasabi nila yun, huwag kayong kain ng junk food. Nung pumunta kami sa, pumunta ako sa Japan. Pumunta kami doon sa malaking mall. Tapos, dalawa yung kasama ko. Naglakad kami, pero nung umuwi kami, nag-ano kami ng bus. Yung isa, yung binili namin, mga junk food yung iba, tapos nag-aantay kami ng bus. May dalawang matanda na Japanese. Dalawang matanda. Sabi niya sa hawak ng kasama namin, oh, that's not good. That's not good, sabi niya sa mga maraming mga kindis kasi, mga pasalubong, gano'n. Yeah? And sabi yung oh, that's not good. Sabi yung dalawang matanda. You see, alam nila. Kaya sana po makinig tayo sa mga nauuna isa sa atin. Kung minsan kasi dahil kaya natin, kasi dahil wala tayong nararamdaman, okay na, gano'n. But we need to listen because, sabi niya, holding promise for both the present life and the life to come. Para sa present, para din sa future. Marami natin, alam niyo palagi sinasabi ni Pastor Alvin, sabi niya, don't follow us. When I just came to Hong Kong, ayan, sobra din ang pagka-noodles nila. Sobra din yung pagkakain. Kasi doon yung radio program natin. Punta kami sa radio program, doon yung mga street food, kinakain nila. McDonald's. But, yan, ngayon. Palagi niyang sinasabi, you need to be careful to your God. We praise God, kahit pa paano sinusustain ng Panginoon. Okay. Discipline is God's design. Ang disiplina, design ito ng Panginoon. Bakit sinasabing design ng Panginoon? Basahin nga natin sa
Hebrew chapter 12, verse 5 to 6. Okay. Hebrew chapter 12. Sabi niya, and you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Tignan ninyo. Ano malaglag-anan ti panagdisiplina ti Diyos kada kayo. And do not lose your heart. Han kumanga masaktan dagiti puspuso yo. Han kumanga agpasublod dagiti puspuso yo. No ma-rebuke kayo. Amen? Because that is spiritual discipline. Kung ma-rebuke tayo, praise God. Praise God, dahil ito, design ng ating Panginoon. Kung masabihan tayo, praise the Lord. Hindi tayo magre-rebelde. Huwag tayo magre-rebelde. Yan. Magalit si Pastor Aileen. Dahil sinasabihan niya yung isang leader, mas lalong magre-rebelde. Yan. Minitin mo sila. Sinabihan namin ng maganda. Pagkatapos ng meeting. Ganun ang tao. But you know, delikado yung ganun. Delikado yung ganun. Kung disciplinahin ka, you better, sana, mas lalo mong mararamdaman niya, mahal ka pala ni Lord. Dahil ito po ay design ng ating Panginoon. And Hebrew chapter 12, verse 6. Ituloy natin yung verse 6. Because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Tingnan ninyo. Dinidisiplinahan ang Panginoon ang kanyang minamahal. Kaya ibig sabihin, kung hindi ka nadidisiplinahan, hindi ka mahal. Yan. Kasi sabi niya, lahat ng i-accept niya, didisiplinahin niya, ipapanish niya ang kanyang mga anak. Ay, ganun ang, alam niyo ang tatay namin. Ang tatay namin, kakaunti lang ang salita. Hanay na di dyan masalitang nanay ay tatay namin. Hindi. Ang tatay namin, iisa lang ang salita niya. Pero kung nakita mo na nag-red, ito'y na, makaungot. Yes. But you know, maganda ang madisiplinahan. Hindi po kami siguro umabot sa standing ng bawat isa sa amin bilang magkakapatid kung hindi po disiplinado ang tatay namin. We are 15 in the family. Yeah. We are 15 in the family. Kahit ang dami-dami namin. Pero kahit papaano, hindi po kami napabayaan. Kahit papaano, wala namang butangiro sa aking mga kapatid. Huh? Why? Because of discipline. So, anong didisiplinaan na kayo ni tatang nyo, binahok na kayo idipugin kayo. Yeah? Kung pinalo kayo ng tatay ninyo, kung bata kayo, ayan nga, so iduduli nyo yung gana ka. Kung minsan gano'n ang mga bata, idudulin dahil gana tibumakal na. Ang worst pa, namatay na ang parents, nandoon pa yung bitterness. Ay, mahirap ng gano'n. Yeah? Kaya, napakaganda po ang madidisiplinahan. Okay, Hebrew chapter 12, I jump to verse 8. Verse 8, sabi niya, if you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Mabigat ito. Kung hindi ka madidisiplinahan, you are, anong sabi? Illegitimate children and not true sons.
Lord, alam niyo, sabi nila, ang free believers daw, grabe ang disiplina. Ayan. Grabe daw ang disiplina. You know, because that is God's design. Dinesign ng Panginoon na dapat madisiplinahan tayo. Kita nyo di pamilya nga awan di disiplina. Ano ang nangyayari sa mga bata? Wala, pariwara ang mga bata. Walang magandang kinabukasan. Why? Because lack of discipline. Ang masaklap dito, kung hindi ka madidisiplinahan, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Oh. Kanya nga ron, anak sa labas. Asya. Hallelujah. Praise the Lord. Pero alam niyo kahit ampun ka, madidisiplinahan ka. Yes. Alam niyo may ampun kami sa party ng pamilya namin. Sa mga kapatid ko. Kaya anak ng mga kapatid ko, ampun ng mga kapatid ko. Pero alam niyo, hindi namin itinuring sila na ampun. Tinuring namin sila na talagang kaparti ng buhay namin. Kaya kahit ampun ka, kung talagang you are really commit yourself, then we are all adopted church, ay child of God. Kaya ganun. Deuteronomy chapter 8 verse 9. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Know then in your heart, know then in your heart, that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Kailangan malaman natin sa ating buong puso na kung ang tao dinidisiplinahan ang anak at magandang kinabukasan, ganun din, sabi niya, ang Diyos dinidisiplinahan niya ang kanyang mga anak. Kaya dapat lang, kaya salamat sa Panginoon, ina-acknowledge ng ibang tao, even unbelievers, in all karamihan mga kaibigan, they are all saying, namin yung iyan po ang persecution natin. Sabi nila, sobra daw ang disiplina ng free believers. We praise God for that. Doon natin makikita that we are doing the design of God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Kaya yung iba umaalis dahil hindi kaya ang disiplina. Pero pagpasalamat ka kung nandyan ka pa. Dahil tunay na anak ka ng Diyos. Kahit nadidisiplinahan ka, praise God. Dahil yan ang proseso. Tingnan natin. Discipline, sabi natin, is God's design. Bakit God's design? Dinisign ng Panginoon ito. Okay? Discipline is also a process to live forever. Bakit dinisign ng Panginoon ang discipline? Dahil ang disiplina, it is a process to live forever. Praise God. Hebrew chapter 12 verse 9, nabasa na natin yan kanina. Hebrew chapter 12 verse 9. Anong sabi doon? Hebrew chapter 12 verse 9. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? You see? Yung physical na mag-father natin, dinidisiplinahan na sila na tayo. Pero nanirespeto pa rin natin sila, right? Yes. How much more? Sabi dito, how much more sa pagdidisiplina ng tunay na tatay natin, ang Ama sa langit, spiritually, para tayo'y mabuhay. Hallelujah! Kaya ito po ang disiplina, ito po ay ang process para malinisan at malinisan tayo, para lumago at lumago tayo, para ano ang mangyayari? Magiging in verse 12, this is a process to live forever, and this is also a process for growth
Okay. Lalago tayo. Kaya sa verse 10, tingnan natin sa verse 10. Our fathers discipline us for a little while as they thought best. But God disciplined us for our good, that we may share in His holiness. Yan. A process to live forever. It is a process for growth, para lalago tayo. Kasi, kung ayaw mong disiplina, hindi ka lalago sa spiritual. Pero tandaan natin, habang nadidisiplina ka, walang disiplina na sweet. Yan. Walang disiplina na sweet. Walang disiplina na, walang nadidisiplinahan na pinapagalitan tapos tumatawa. No? Walang ganun. Because discipline, talagang masakit yan. But it will process you to grow. Yeah? It will process you to grow. Sabi niya, to be more like Jesus. Okay. Another is, it is a process to become more fruitful. Hallelujah. Tingnan ninyo, ang disiplina is a process so that you will become more fruitful. In Hebrews chapter 12, verse 18, 11. Sabi niya, 11. Okay. No discipline seems lessened. Sorry, ikatagawing research na. Kasi delay. Okay. No discipline seems pleasant at the time. Yan ang sinasabi ko. But painful. Nung dinidisiplinahan ka, ay, walang pleasant. Meron ba sa inyo ang pinapalo? Babako kung nakatagalo doon, akang katawa ka pa eh. Iba sakit. But painful, sabi niya. Pero tingnan natin, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Tingnan ninyo. Kasi, nadidisiplinahan ka, napuproning ka. Napuprune ka. Yeah? Habang in the process of discipline, napuprune ka. At alam natin, habang nalilinisan ka, you will bear fruit. Right? You will bear fruit. Kaya, sabi ko, it is a process to become more fruitful. Yeah. Magiging fruitful tayo kung napuprune tayo. Okay? Kung nalilinisan tayo, kung nagdidisiplinahan tayo. May kapatid ko noon. Ang disiplina niya. Kung hindi ka makinig, isasakop ka. Isasakop kita. Ginagawa mo talaga. Pero, alam niyo, naging disiplinado ang kanyang mga anak. Kaya magandang buhay ng kanyang mga anak. Ayaw mo pupunta sa eskwelahan? Sabi niya, kung ayaw mo pupunta, hindi ka na mag-aaral. Hindi ka pa-aaralin. Once na ayaw mo na forever. Ganun. Kaya ayan, maganda ang buhay ng kanilang mga anak because they are disciplined. Iniisip niya yung kung mag-absent ako, sabi ng mama ko, forever na hindi ako mag-aaral. Ganun. Kaya, yan. Okay, so napakaganda po ang disiplina. Kaya huwag kayong masasaktan. Okay? The purpose of discipline so that you will become matured, you will grow, yeah? And you will live forever, and you will become more like God. Yeah? Yan. Hindi naman ka para
para kang Diyos. Hindi naman na. Yung pag-uugali, mabago at mabago, you will become righteous in the sight of the Lord. Okay. Why is it that spiritual discipline is important? Okay. Bakit napaka-importante ang disiplina sa atin? Alam niyo kung bakit? Mayroon pa ba tayong time? Okay. Unang-una is, and 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 20. Unang-una, because we are Christ's ambassador. Hindi ka pwedeng magiging Christ ambassador kung wala kang disiplina. Tingnan ninyo yung mga ambassador dito. Ambassador, ang ambassador, alam niyo kung ano ang meaning ng ambassador? Ambassador is representative ng Panginoon. Kagaya ng ambassador ng Pilipinas. Ambassador ng Pilipinas na nandito sa Hong Kong, representative ng Pilipinas ang ambassador dito. Okay? We are also Christ's ambassador. Kaya, kailangan ang discipline. Hindi natin, ang isang ambassador na pupunta dito, hindi nila pwedeng isusubo ang isang ambassador dito na walang disiplina. Disiplinado yan, trusted yan. Kaya nga pinadala dito, representative of the whole nation of the Philippines. Isun pa nakabagi. And the same, we need to be disciplined because we are Christ's ambassador. Tayo ang representative ng Panginoon dito. Ha? Kaya kailangan disiplinado tayo para makita ng mundo na tunay na tayo'y anak ng Diyos. Amen? Amen? Kaya sabi, we are therefore Christ's ambassador. As though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Yan. Kailangan ang disiplina dahil tayo ang nakikita ng mga tao dito sa mundo. In Ephesians chapter 5 verse 1. Ephesians chapter 5 verse 1. Okay. Ephesians chapter 5 verse 1. Wala. Alam niyo, mahirap kasi kung dalawang gadget ang inaasikaso. Kaya mas maganda yung para i-concentrate. Ganon. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Bakit kailangan ng spiritual discipline? Okay? Dahil tayo ay ambassador. Kung tayo ay ambassador, kailangan na we are imitators of Christ. Kailangan na magiging katulad or makikita ang liwanag ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Okay. So, in Galatians chapter 5, verse 22. Galatians chapter 5, verse 22. Wala na naman. Okay. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. There is no law against these things. Ayan. Because we are ambassador of God, kaya kailangan na
ang bunga ng Espiritu ay dapat makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Amin po ba? Ano ang bunga ng Espiritu Santo? May pagmamahal. Kaya kung may hate ka, mahalin mo na yan. Yeah? Joy. Yeah. Kailangan masaya tayo. Bawal ang nakasimangot. Yan. Bawal ang nakasimangot daw. Kailangan may peace. Okay? Kahit may problema sa pamilya, yan ang diferensya ng may tunay na Diyos sa buhay. Kahit problema sa kaliwa, kanan, harapan, likuran, pero nandoon pa rin yung peace. Nandoon pa rin yung patience. Imbis na sumbatan mo ang amo mo, wala. Nandoon pa rin yung kindness. Nandoon pa rin yung goodness. Nandoon pa rin yung faithfulness. Nandoon pa rin yung gentleness. I would like to emphasize this gentleness. Bilang isang Kristiyano, dapat magiging gentle tayo. And I would like to remind our co-igorots. Yung mga igorot people. Kung minsan wala tayong gentle. Kung minsan, beka to. Wala tayong bulatan. Tugaw ka ta. Wala tayong ka-gentle. Alam niyo, kung hindi ka gentle, kulang ka sa bunga ng Espiritu Santo. Kailangan matuto tayo. Pag may yung inasun, iguro tak ganin, tagtanda ka na, iguro tak na itahanak na po. Pag mo namang bidamay ng lahat ng iguro. Kasi marami namang iguro na very gentle sila. Amen? Amen. Ito, bunga ng Espiritu Santo. Another is self-control. Kailangan may self-control tayo. Imbis na sumpatan mo ang amo mo. Alam niyo, mga kaibigan, maraming na-terminate na sinusumbatan ang amo. Yes! We need to have that self-control. Kahit na gagalit ka, kung gusto mong kausapin ang amo mo, yung time na mahinahon ang amo mo at mahinahon ka din. Yun ang time, yan ang best. Hindi yung mainit ang amo mo. Ang burbura. Burburek. Awan mo talaga, ang burburakan. Mainit o naaasar ka si amo mo. Tapos susumbatan mo, wala. Flying saucer ang resulta. Ganon din, ang mister mo. Nagagalit ng mister mo, tapos nagagalit ka din, wala. Anong mangyayari? Talagang flying saucer yan. Sa kanto agriri, no, adad very gentle in the other side. Very gentle. Yan, palaging kinakausap ng mister mo. Si kagamin, very rough ka nagsasao. Tuloy, very gentle, tikay kahit nakakasasao. Mamaya na-develop na. Sa kanto agriri. Kung every time na tawagan nila, kayo mo kung agong-ungungungit ka, sino may magpimantimang kaya ti Jai? Ano yung pawit ko? Ano man ang nagastos-gastusan? Kuhan ko ng ijay. Ito, nung tumawag ka na ng, ano nang gastusan nyo? Manong tinabati? Kuhan ko naman na. Manang naman, isang mo ito resibo. Ang naman ang nakasta. Imbis na naragsan ko mangitrabaho, ijay import-in ko, papanunuto na dyan unat mo. Pamanbanog lang garon mangitatrabaho, magbanbanog pa naman panunod dyan unat mo. So kung nagtawag ka, kung na iba kang anak na awan ako. Ano ba manggan nga? Pagod na nakikinig sa mga salita mo. Yan. You need to be gentle. You know, uray mo niya, alam din nila kayo mo, if you are very loving and you are so gentle, you talk to him with prayer, with gentleness, with the fruit of the Holy Spirit. I tell you, imbis magaramid ti mading, makonsensya rin. Makukonsensya yan. Sasabihin niya, ay napakabait ang misis ko. Bakit ba?
Gagawin ko ba ang masama para sa kanya? Ano bang isusukli ko ka sa misis ko? Ganito lang ba? Yan Amen? Amen. Oh, palagi kayo kasing tumawag na may magic word. May magic word. Ganun tingnan ninyo, ang dalaga pang nagtuturo sa inyo. Hallelujah. Another is, yeah, I love you. Love you, honey. Ay, mabayin kayo gamin. Asawa yung ano? Mabayin kayo ng mga honey na talagang anong asawa. Okay, another, we are the light of this world. Okay? We are the light. Why we need spiritual discipline? Because we are Christ's ambassador, right? Pangalawa, because we are the light of this world. Matthew chapter 5, verse 14. Matthew chapter 5, verse 14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Alam niyo, kung talagang ilawan kayo sa mundong ito, hindi na itatago yan. Even you go to the midst of darkness, yan, makikita pa rin ang liwanag. Kaya huwag natin ipapahiya ang ating Panginoon. Pangatlong rason is, we are co-workers of the Lord. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Bakit importante ang disiplina? Because we are ambassador. Okay? And we are the light of this world. Another is, we are co-workers of the Lord. Sabi niya, we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Ginagamit tayo, trabahador tayo ng Panginoon. Co-workers tayo ng Panginoon. Kaya kailangan na importante ang disiplina. Nagpangit ang disiplina na. Alam niyo, kung walang disiplina ang anak, ang nakakahiya ang mga parents. Kasi kung anong ginawa ng anak, sabi yung mga tao, kaninong anak yan? Di ba? Yes. Kaninong anak yan? Nare-reflect ang mga parents sa mga anak. Kaya ganun ang Panginoon. We are the children of God. Kaya kailangan ipakita natin ang kung sino ang Panginoon sa atin bilang anak niya. Amen. Diba? Kung napakabait ang anak, kaninong anak ito? Alam ka ba, sino ka? Nagalit ka? Ang unang tanong niya, kaninong anak ka? Kaninong anak ka? Sino tinaging anakin ka? Sino tinatang mo? Di ba ganon? Ano man ako na sino lulong? Sino tinatang mo? The same with the Lord. Another is, that is 3:9. Number 4 is, because we are surrounded by crowd of witnesses. And Hebrews chapter 12. Bakit kailangan ng disiplina? Because we are ambassador of God. What else? Because we are the light of this world. What else? Because we are co-workers of the Lord. And because we are surrounded by crowd of witnesses. Ayan. Surrounded. Therefore, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Wow, ang ganda. Nakikita na susurang tayo. Alam niyo, lalo-lalo na kung nasa Pilipinas ako, lumalakad lang ako sa Baguio, ay, pastor na, kumada. Kaya kung minsan, hindi ko kilala. Hindi ko kilala, pero pinipretend ko rin, ay, sister! Siyempre naman! Kababayan mo ka, ay, ako nga ang musika, alangan mat-ana, ganun. Ang pretend ka mat-ana, once na nagsabing, pastora, ibig sabihin,
natin. Kaya nga talagang ako, talagang very careful talaga sa ginagawa at kahit sa pagsusuot, lalo-lalo na ngayon. Kaya kahit pa paano, kahit nandiyan ako, I need to be careful that everything. Kung minsan pa nga, kung pwede, ayaw ko mag-travel na lumalabas o maglakad-lakad, pero sa ganitong edad, ang importante, relax talaga. Ka-relax ka. Dahil sa ganitong edad, we need to be careful because yung mga joints, lahat ng pan, very, sensitive na lahat. Kaya kailangan relax yung mga paglakad mo, yung mga damit mo. Yan. Nakikita ba ninyo ako na nag-fitting? Nakita ba na ako na, no. Right? Because anywhere, sabi nila, ay, pastora. Di ba kababayin mo, kuy-kuy mo niyo siya, ay, pastora, si ka na yan. Tapos nakaragod yung pastora. Ay, baka talimod kayo pa. Yes, even in a little thing, cloud of witnesses is tinitingnan ka. Sa amo ninyo, ino-observe kayo. You know, very proud ako. Minsan na dati tumawag ka, kilala mo ba do you know this person? Like this, like this, so she's very good. That's why, is there any available in your church? Any maid that is available there? Do you know some of your member that is available? Kunang employer naman minsan, ay, yes, she is my member. Kunang very proud ako anak ko na umay nag-interview dito umay na mag-ibagada tikwan because nabenta sa record. The same. We are surrounded by such a great of witnesses. Maraming nakakakita sa atin. Okay. Ano kasumpay mo kami? Okay. How does God discipline come? Okay? Paano? Unang-una, ang disiplina darating sa pamamagitan ng Word of God. Okay? Word of God. Habang nababasa, habang nakikinig ka, yan, re-review ka ni Lord. Di ba? Yan. Kahit nakaupo ka lang yan, nakikinig ka lang, ang akala mo, may nagsumbong sa pastor. No. Because God will discipline you through His Word. Okay, another, people set by God to govern us. Yung mga leader ninyo, yung sinet ng Panginoon na mag-oversee sa iyo. Yung mga leader, yung mga pastor, ginagamit ng Panginoon para madisiplinahan tayo. Another is, people who loves you. Yeah? Yung mga tao na nagmamahal sa iyo, kaya kung dinidisiplinahan ka ng isang tao, ibig sabihin, mahal ka. Mahal ka. Yan. In Proverbs chapter 20, basahin na natin itong isa. Proverbs chapter 27, verse 5, better is open rebuke than hidden love. Mas maganda daw ang open rebuke kaysa yung nakatago na pagmamahal. Alam niyo yung nakatago na pagmamahal, delikado yan. Delikado yan. Hindi tunay. Hindi tunay. Okay, verse once from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Nasasaktan ka man sa friend mo, pero trusted sila. Pero ang kaaway, alam niyo, nag-multiply yan ng trouble. Alam niyo, once nakilis ka ng kaaway, trouble yan. Tingnan ninyo si Judas. Ang akala ba ninyo, ang kiss ay puro sweet? No. Maraming sweet na ang meaning, separation. Kita niyo si Judas, kinis na laban na yan. Once na nagpakis ka, saan na tunay na dapat na nang kiss
miskin ka, laban daytan, trouble daytan. Yes, I tell you. Ada asawa at pakpakis ka tidak luma, bagakin ka. Trouble daytan. Trouble. And the last is, discipline will come through circumstances, calamities, disasters, like David and Job. Huh? Like David and Job. Alam niyo, nagkasala si David. Kasala si David din. Pinapili ng Panginoon, anya pinusan. Ano ni ako Diyos kanya na? Ano ang gusto mong punishment ko sa iyo dahil sa ginawa mo? Tatlo yung pinagpilian ni David eh. Magkakasakit ka? Or, ano ba yun? Mamamatay ang mga tao mo? Ano ba yun? Tatlo yun eh. Papatayin ko ng I will send the angels of death at apan. Ganun. Pero pinili niya na I don't remember. I forgot. But you see, talagang maraming namatay sa kingdom ni David. And 3 days, I think 3 days. Calamities came. Si Job naman, namatay ang mga anak niya, namatay ang animal niya, namatay pati siya mismo. God allowed the enemy. Pero sabi ng Panginoon sa kalaban, wag mo lang papatayin si Job. I allow you touch even his body. Alam niyo kung bakit? May hidden si Job. Kaya yan, wag natin antayin. Alam niyo, wag natin antayin na darating ang kalamidad bago tayo magsisi, bago tayo mag-obey sa Panginoon. Alam niyo kung minsan, ang masakla pa dito, dahil sa iyong kasalanan, nadadamay na ang mga anak, nadadamay ang pamilya. Pero ang maganda din, dahil sa iyong serbisyo, pagpupursige, pag-obey sa Panginoon, nadadamay din sa salvation ng iyong pamilya. Kung ikaw ay magpapatulong, ibig sabihin, gagawa ng paraan ang Panginoon para maligtas din ang iyong pamilya. Amen? So, ito po ang ating pinag-aralan. Kaya gusto kong itanim sa puso ninyo na minamahal ng Diyos, dinidisiplinahan. Kaya kung kayo'y nadidisiplinahan, ibig sabihin, mahal kayo ng ating Panginoon. Amen. Ang nagre-rebuke sa inyo, ibig sabihin, mahal kayo. Kaya huwag kayong masaktan, kundi magpasalamat kayo kung dinidisiplinahan kayo. Why? Because you are not illegitimate children of God. Pero kayo po ay tunay. Legit po kayo. Na anak ng Diyos. Kaya dinidisiplinahan kayo. Amen? Salamat Panginoon sa iyong salita na aming napakinggan sa umagang ito. Itanim mo po sa aming puso. At tulungan mo po kami para isagawa namin ang salita na aming napapag-aralan. Father, thank you, God, for disciplining us, Lord. Thank you, God, for loving us. Na ginagamit mo ang mga tao, ginagamit mo ang mga leaders, mga pastors namin, Panginoon, at mga tao na nagmamahal sa amin. Yes. Kaya, Lord, help us, O God, para matuto po kami na magpasalamat that even in the time of rebuke, Panginoon, discipline, we still look unto you, and we still love you, and we still serve you, because we know that you are processing us, O Lord God, so that we will grow, and we will live forever, O God, sa inyong kingdom. Father, thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.